Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Alfred. Agad niya akong sinalubong nang nakita niya akong papalapit sa mesa namin. Kasama pa rin niya ang Montenegro's brother. Yeah, I'm fine. Pinilit kong ngumiti naman sa kanya. Mariin siyang tumitig sa akin. No, you're not. May nangyari ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Anong ginawa sa'yo ng ex-husband mo? No, napailing naman ako. Wala. Hindi ko hahayaan si Axel na sirain muli ang aking buhay. Hindi ko hahayaan na muling gumulo ang maganda kong buhay nang dahil kay Axel. Hindi siya magtatagumpay sa plano niyang muli akong wasakin. Sa ngayon na muli kong nakamtan ito, hindi ko hahayaan na muling masira ito. Dahil na naman kay Axel. Okay, just tell me kung ginugulo ka muli ng lalaking yon at manghihiram na mukha sa aso yon. Mahina naman ako napatawa sa sinabi ni Alfred na sinabayan naman niya ng kalaunan. Nakakapit ako sa braso ni Alfred habang papalapit kami sa mesa namin kung saan kasama pa rin namin ang Montenegro's brother. Same as usual, kwentuhan na naman kami. Kadalasan namin pinag-uusapan ay ang tungkol sa negosyo. Plano ko rin naman na magtayo ng sarili kong business someday. I am surrounded with businessmen, kaya nai-inspired talaga ako. Hindi na namin inintay ni Alfred na matapos ang party. Napagpasyahan na namin na umalis na. May mga anak pa akong dapat asikasuhin. Sana naman natutulog na ang mga ito kasi madalas pa naman na naghihintay ang mga yun sa akin. Napahinto kami ni Alfred nang nakita namin si Axel na nakasandal sa kanyang kotse na tila ba hinihintay. Hindi malayo ang agwat ng mga kotse nilang dalawa ni Alfred. Wala sa plano ni Alfred na pansinin siya kaya nilampasan namin siya pero napatigil ako nang hinawakan niya ang isa kong kamay. Halos umaapoy ang mga mata ko na napalingon sa kanya. Napatingin na rin si Alfred sa kanya nang maramdaman nito na napatigil ako sa paglalakad. Ano na naman ang kailangan mo sa date ko, Mr. De La Cuesta? Kanina ka pa nanggugulo sa amin. Nakakabanas ka na. Naiiritang tanong ni Alfred kay Axel. Halatang halata sa mukha ni Alfred ang pagkabatrip. Sino naman kasi ang hindi mababatrip kay Axel? Pati nga ako ay banas na sa kanya. Hindi ba talaga niya ako titigilan? Sa akin ka sumabay pag-uwi. Pautos na sabi naman ni Axel na hindi pinapansin ni Alfred. Amoy na amoy ko ang alak sa kanyang hininga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Natigilan mo na ako. Hindi mo ba talaga ako naiintindihan? Bitawan mo nga ako. Puno ng galit ang boses ko. Pinilit kong kumawala mula sa pagkakahawak niya, pero mas hinigpitan lang niya ang pagkakahawak sa aking kamay. Bingi ka ba talaga, Mr. De La Cuesta? Sabi ng date ko, bitawan mo siya. Hinawakan din ni Alfred ang isa ko pang kamay para naman silang nag-tug of war. Paulit-ulit na lang kaming tatlo sa ganito. At ang may kasalanan nito ay si Axel. Huwag kang mangialam dito. Tila umaapoy naman ang mga mata ni Axel na nakatingin kay Alfred at ganun din naman si Alfred. Ano ba, Axel? Bitawan mo nga ako. Hinila ko ang aking kamay. Pinilit kong kumawala mula kay Axel. Be professional, Mr. De La Cuesta. Nakita mo naman siguro na ayaw sumama sa'yo ng date ko. Magpakalalaki ka. Alam kong sinusubukan lang ni Alfred ang maging mahinahon. Kahit galit na siya, isa yan sa nakakahangan niyang ugali. Sinabi ng huwag kang makialam. Napasigaw ako sa pagkabigla ng biglang sinuntok ni Axel si Alfred. Nabitawan naman niya ako, kaya agad kong dinaluhan si Alfred.
Axel, bakit mo sinuntok si Alfred? Galit na galit kong tanong naman kay Axel. Napatingin naman siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay galit pero may pagsusumamo akong nakikita doon na para sa akin. Moron. Galit na sabi naman ni Alfred nang nakabawi na ito mula sa pagkakasuntok dito ni Axel. Napasigaw naman ako nang gumanti si Alfred kay Axel. Sinuntok din niya si Axel at sapul ito sa panga. Tila matutumba si Axel pero nakapag-balance din ito kaagad. Kasalukuyan akong nakahawa kay Alfred. Nakangiwi siyang nakatingin kay Axel. Parehong nanlilisik ang kanyang mga mata ng dalawang lalaki habang nakatingin sila sa isa't isa. Pinunasan ni Axel ang munting dugo sa gilid ng kanyang labi at napangiwi din sa kanyang labi. Sobrang angas ng kanyang mukha. Muli sanang magsusuntukan ang dalawang lalaki nang may pumagit na sa mga ito. Axel, sabi ko wag ka magwala dito. Wika ng lalaki habang inihaharang ang katawan kay Axel. Naalala ko pa ang lalaking ito. Si Mike na kaibigan ni Axel. Nakatayo lang na nakakunot ang noo na magandang babae na kasama naman ni Mike sa gilid ng kotse ni Axel. Huwag kang mangialam dito kung ayaw mong madami ka. Galit na sabi naman ni Axel kay Mike. Gago ka talaga. Galit na sabi naman ni Mike. Umayos ka nga. Kinulwayhan nito ang kaibigan. Hinawakan naman ni Alfred ang aking kamay. Kausapin mo yung kaibigan mo, Mr. De Gracia. Kilala pa naman niyang CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon. Tapos hindi marunong rumespeto. Wika naman ni Alfred. Ako na ang humihingi ng dispensa sa kaibigan ko. He's just drunk. Hindi na nagkomento pa si Alfred. Halata ang pagkabana sa kanyang mukha. Inakay niya ako papunta sa kotse niya. Nagpatiano naman ako sa kanya. Danaya! Danaya! Tawag ni Axel sa akin pero hindi ko na siya nilingon pa. I am very disappointed him. Hindi ko lubos akalain na ganito siya ka walang kwentang tao. Bago pa pinaandar ni Alfred ang kotse, rinig na rinig ko pa ang diskusyon ni na Axel at Mike. Gusto ni Axel na sundan kami ni Alfred pero pinigilan siya ni Mike. Tahimik lang kami pareho ni Alfred habang nasa biyahe kami. Nagigilty ako dahil nagkaroon tuloy ng pasa ang gwapong mukha niya. Are you okay? Basag niya sa katahimikan namin. Yup, I'm sorry nga pala, nadamay ka pa. Sandali siyang lumingon sa akin at bahagya niya akong nginitian. It's okay, hindi mo naman kasalanan. Ang gagong dilakwasta na yon. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka muli kanyang guluhin. Yun din ang iniisip ko. Bakit ba hindi na lang ako hahayaan ni Axel na tulad ng ginawa ko noon sa kanila ni Wilma? Kahit alam kong may karapatan akong ipaglaban ang karapatan ko. Napabuntong hininga ako. Napatingin ako sa front view. Malalim ang aking iniisip. Hindi naman ako takot kay Axel. Pero nasisira lagi ang araw ko dahil sa kanya. You didn't tell me. Napalingon naman ako kay Axel sa kanyang sinabi. Nasa pagmamaneho naman ang focus niya. Kunot noo ako. Hindi ko maisang tinig ang tanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi mo sinabi sa akin na nagkita na pala kayong muli. Halata ko ang pagdaramdam sa boses niya. I'm sorry. Para sa akin hindi na kasi mahalaga yun. Nagkita kami muli sa auction. Siya ang nakapurchase sa lost love necklace ko. Inihinto niya ang kotses dahil sa traffic. Napatingin naman siya sa akin. Saka siya napabuntong hininga. Just don't hesitate to tell me if guguluhin ka niyang muli. I will help you to file a restraining order against him. Nakangiti akong napatango sa sinabi niya para mabunutan ng tinik. Pag hindi talaga ako tinitigilan ni Axel, mapipilitan na akong ireklamo na siya. Maraming salamat. Ngumiti lang siya. Sa kanya pinaandar muli ang kotse. Habang binabaybay namin ang matraffic na daan, hindi ko maiwasan na alalahanin ang mga ginawa ni Axel sa akin ngayon. Hindi ko lubos akalain na may lakas ng loob siyang sirain ang aking gabi. Talagang ang kapal na mukha niya. Mabuti na lang at patay na yung pag-ibig ko sa kanya dahil nakaka-stress siyang tao. Ipinalingaling ako ang aking mga mata sa buong paligid.
Siniguro ko na walang aso na nagbabantay sa akin ngayon. 1 linggo na ang nakakalipas mula nang ginawa ko ang bagay na ito. Para akong kriminal na pinagtataguan ng batas. Bawat galaw ko ay detalyado dahil pag may nagkamali ako, baka mahuli pa ang pinakatago kong sekreto. At ang may kasalanan kung bakit naging ganito ang takbo ng buhay ko ay ang gago kong ex-husband. Kahit saan ako magpunta, lagi kong nakikita ang kanyang nakakairitang mukha. Sa tingin ko pa ay para siyang aso na laging nakasunod at nakabantay sa kanyang amo. Nang sa tingin ko wala ang aso, nagmamadali akong humakbang papalapit sa aking kotse. Pero napatigil ako nang nakita ko ang kotseng katabi ng aking kotse. Agad nagtaas baba ang aking dibdib sa galit. Napabuntong hininga na lang ako, saka ako muling humakbang. Hi baby, ang tagal mo naman yata. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Nakangising wika ni Axel saka siya lumabas mula sa kanyang kotse. Talagang pinaninindigan mo ang pagiging aso mo, Axel. Naiirat akong sambit sa kanya. Axel na ang tawag ko sa kanya sapagkat hindi ko na kaya ang maging formal pa sa kanya. Di ba sinabi ko sa'yo, hindi ako mahilig sa aso? Kawawa naman pala akong aso. Napanguso naman ito na parang nagpapakyut. Kaya mas lalo akong nairita sa kanya. Alam mo na isa akong mamahalin na breed ng aso, hindi ba? Kusang napataas naman ang kilay sa kanyang sinabi. Kasabay ng walang pagsidang inis na nadarama ko. Paano niya naaatim na gawing paraang biro lang ang lahat-lahat ng ito na parang hindi ako nagdusa ng sobra sa piling niya noon. Wala akong pakialam kung isa kang mamahaling breed ng aso. Kahit ibigay ka pa ng libre sa akin, hindi kita tatanggapin. Hindi dahil sa wala akong hilig sa aso, kundi dahil baka ikaw ang klase ng aso na basta nalang tatalikod sa kanyang amo. Pag makakakita ka ng ibang pwede mong gawing amo, baka din dalawa ang gusto mong gawing amo. In short, hindi ka lang taksil na aso, isa ka ring two-timer. Pinapakain at binubusog ka na ng sobra-sobra ng tunay na nagmamay-ari sa'yo. Pumupunta ka pa rin sa kabila para tumikim na naman ng ibang ulam. Nakakadiri kang aso. Hindi marunong makontento. Padabog kong bigkas na may malalim na kahulugan. Napaawang naman ang kanyang labi sa aking sinabi. Halata sa kanyang mukha na hindi niya inaasahan ang namutawi sa aking bibig. Padabog ko siyang tinalikuran at agad akong pumasok sa aking kotse. Agad ko din itong pinatakbo. Sumosobra na siya. Kailangan ko na talagang gumawa ng hakbang para matigil na siya sa kanyang ginagawa ngayon sa akin. Nanganganib kundi ang aking buhay, kundi ang aking sekreto. Baka matuklasan pa niya ang tungkol sa kambal at baka gamitin niya pa ang aking mga anak para muli akong wasakin. Ayaw kong magkaroon ng anak na ikaw ang ina. Your child doesn't deserve to bring my name. This is the exact word that he said before. Ang mga binatawan na salita niya sa akin noon ay ang dahilan kaya kahit ilang beses pa niyang sabihin na mahal niya ako, hindi pa rin ako maniniwala sa kanya. Ang mga salitang ito din ang dahilan kaya karapatan kong huwag ipakilala sa kanya ang kambal dahil hindi pa naman nabubuo ang aking mga anak. Ay ayaw na niya sa mga ito. Sa ilang araw na pagsunod-sunod ni Axel sa akin, wala akong nagawa kundi sundin ang advice ni Alfred at sa tulong na rin na matalik kong kaibigan. Mabilis ako nakapag-file ng restraining order laban kay Axel. Kaya sa tingin ko, makakahinga na ako na maluwag. Nabaling ang aking paningin sa lalaking kapapasok lang dito sa loob ng shop. May karga siyang bata na mukhang tulog na tulog. Sinundan ko siya ng tingin. Nakatingin siya sa necklace na sarili kong design. Sa tingin ko bibilhin niya ang kwintas, ang kanyang asawa. Isang ulirang ama at asawa ang naging impresyon ko sa kanya. Napakaswerte naman ng asawa nito. Almost perfect na nga. Physically itong husband niya. Isa pang uliran at mabait na asawa at ama. Hindi ko mapigilan ang aking sarili at lumapit ako sa kanya. Ang atensyon ko ay ang tulungan siyang makapagdesisyon kung anong klaseng kwintas ang bibilhin niya. Meron ka na bang napili? Nakangiting tanong ko sa kanya na nagpakunot sa kanyang noo. Siguro hindi niya naiintindihan ang ibig kong sabihin.
Ang ibig kong sabihin, may napili ka na ba ngayon? No, I think this one. Maganda to sa asawa ko. Aniya na ang tinutukoy ay ang necklace na design ko. Tama nga ako. It's for his wife. A nice guy. You have a nice taste, mister. Johnny Deogracia, pakilala niya. It's a beautiful necklace anyway. Kudos to the designer. I am the designer. Pagmamalaki kong sambit naman sa kanya. Oh, so you are Miss Danaya Anderson? Nakangiti naman akong napatango sa kanya. Later on, I found myself having a conversation with him habang inaayos pa ng isang empleyado ang binili niyang necklace na iyon. Hanggang sa napatingin ako sa entrance nitong shop at pumasok doon ang lalaking bawal nang lumapit sa akin ngayon. Naglalakad siya na parang pag-aari niya ang buong lugar. Napakahambog talaga niya. Kahit sobrang inis na ako sa aking nadarama, pero pinipilit ko pa rin na maging magiliw na makipagkausap kay Mr. Deogracia. Sabay kaming napatingin ni Mr. Deogracia kay Axel na ngayon ay nasa harapan na namin. Halata sa kanyang mukha ang sobrang pagka-bad trip. Sabog na sabog ang kanyang kilay. Ano na naman to? Tanong agad ni Axel. Sabay pakita niya sa restraining order na ipinadala sa kanya. Can you please Mr. De La Cuesta? I have a customer. Ani ko sa formal na paraan. Kahit ang sarap na niyang bulyawan, napakabastos talaga niya. Wala siyang piling oras at pagkakataon para buwisitin ako. Kahit pa may restraining order na pinadala sa kanya. Napatingin naman siya kay Mr. Deogracia. Formal na naman nakipagtitigan sa kanya si Mr. Deogracia. Napakadilim ng anyo ni Axel nang napatingin siya sa akin. Hindi naman ako manggugulo. I just want you to explain this one. Hindi mo ba nabasa? That's the copy of restraining order that I'd filed against you. So better leave now before I file another case that... Case ha? Nagtagisan ang kanyang ngipin. Sige, ipakulong mo ako. Wala akong pakialam. By the way, I will be waiting for you inside your office. We're going to talk about business. Naiirita akong sinundan siya ng tingin. Saka ako nakangiting bumaling naman kay Mr. Deogracia. Hayaan mo na ang lalaking yun, sir. Nakagat kasi ng aso yun at nagkulang sa isang bakuna, kaya napuruhan ang utak. Ani ko para maibsan ang kahihiyan na nadarama ko sa ginawa ni Axel. Napatawa naman ang lalaking kaharap ko sa aking sinabi. Mabuti na lang at hindi nagising ang anak niyang karga-karga niya. Nang makaalis na si Mr. Deogracia, wala akong sinayang na oras at agad akong pumasok sa loob ng aking opisina. Naabutan ko si Axel na nakaupo sa upuan na nasa harapan ng aking mesa. Ano na naman ang pinunta mo dito ha, Axel? Hindi ka ba talaga marunong bumasa sa nakasulat dyan? Sa restraining order later na yan? O baka naman hindi mo talaga naiintindihan yan? Agad kong sambit, huminga muna ako ng malalim para kalmahin ang aking sarili. Galit na galit ako. I know. I just don't care. Cool naman niyang sabi. Naikuyom ko naman ang aking kamao. At tinirikan ko siya ng aking mga mata. Kung nakakamatay lang itong titig ko sa kanya, nag-aagaw buhay na sana siya ngayon. Hindi mo kailangang mga laitis sa galit, Miss Anderson. Nandito ako hindi bilang iyong asawa. Nandito ako bilang primary investor ng kumpanyang ito. Napaawang naman ang aking bibig sa kanyang sinabi. What do you mean? Inilapag niya ang isang folder sa aking harapan. Umupo ako sa swivel chair ko. Kinuha ko ito. Saka ko binuklat at nakita ko ang isang kontrata na pareho nilang pinirmahan ni Mama Lucy. Sunod-sunod ang pagkalma ko sa aking sarili. Wala na akong magagawa kundi ang pakisamahan siya na mabuti sa formal na pamamaraan. Napabuntong hininga na lang ako, saka ako humarap sa kanya. Ano ngayon ang gusto mo, Mr. De La Cuesta? Formal kong sabi sa kanya. I want to see the portfolio of those upcoming new design of jewelry. Wika naman niya. Sinunod ko naman siya at ginawa ko ang dapat kong gawin. Alam ko na kung saan ka sa loob ng 6 na taon at kung ano ang mga pinagkakaabalahan mo sa buhay. Aniya sa gitna ng pagpapaliwanag ko sa kanya. Wala sa plano ko na pansinin ang kanyang sinabi.
Patuloy pa rin ako sa aking ginagawa at obvious naman siguro na nandun ako. Sa Dubai nandun kaya ang main branch ng Mama Lucy. At alam kong may sekreto ka rin sa akin. Ang galing mo talaga magtago, hindi ba? Akala mo talaga hindi ko malalaman yung sekreto mo? Nakangisi niyang sambit. Pero ang kanyang mga titig ay parang nagsasabi na may nalalaman siya na hindi niya pwedeng malaman. Agad akong nakadama ng kaba. Sekreto? Anong sekreto ko ang tinutukoy niya? Ang galing mo talaga magtago. Akala mo ba talaga habang buhay mo na ako mapagtataguan? Huling-huli ko na ang pinakatatago mong sekreto. Madiin niyang sambit. Para akong hinahabol ng isang baliw na aso. Sa sobrang lakas ng kabog ng aking puso ngayon. Anong sekreto ang tinutukoy niya? Ang kambal kaya?